Gulang na. Hitik na hitik mga birds. Mga birds, yan o. Birds, meron na siyang bunga. Mga birds, finally. Yan. Bunga. Pipitas tayo ng bunga. Mahahaba. Muna yung pinitas ko mga birds. What's that mga birds? Magandang araw mga birds. Ngayon nga pala ay nagpo-pruning ako nitong mga tanim naming okra. You know? Malalago na sila mga birds, kaya kailangan na nating magbawas ng dahon. Yan. Na-pruning ko na nga pala itong mga birds dito sa ilalim. Para maganda yung circulation ng hangin mga birds. You know? Pinuputol ko yung mga dahon sa ilalim na magulang na. Tulad nito mga birds, naninilaw na. So tinanim namin to mga birds August 20. Ito na sila mga birds. Lalong lalo na dito na part mga birds una silang tinatamaan ng sikat ng araw. Kaya malago sila. At maganda yung kanilang tubo mga birds Magaganda yung tubo ng okra natin. Yan, mahigit na isang buwan. Isang buwan at kalahati na siguro. Dahil ngayon ay October 10. So isang buwan at kalahati na mga birds. 1 month and 20 days. Yan. At malinis na nga pala yung ilalim. You know? Na-pruning na natin yan. Sa pagkakaalam ko kasi mga birds, ang purpose ng pruning ay para mas maganda yung circulation ng hangin sa ilalim ng tanim. At saka yung mga nutrients mga birds, dire-diretsong aakyat papunta sa itaas sa pagpapalago. At kung mamumulaklak naman sila mga birds ay makapokus sila sa pagpamumulaklak at pagpamunga. So yun ang kalagahan ng pagpo-pruning. Yun lang mga birds sa aking sariling pag-unawa at sa mga napanood ko na nagbablog din ng pagtatanim. Sisibol na yung bulaklak. Bulaklak nga pala muna. Yan Yan. Yan birds Nagsisimula na sila mga birds. Mahigit isang buwan. At organic fertilizer lang yung ginagamit natin. Hindi tayo gumagamit ng mga synthetic. At yung kamatis natin mga birds ay pwede nang i-harvest. You know? Yan mga birds. Pwede nang i-harvest yung mga kamatis namin. At sa katunayan yan mga birds ay kumukuha na kami dito ng ating pangsahog sa mga ulam. Yan. Dito na tayo kumukuha mga birds. Meron din tayong tanim na talong at okra doon sa kabila. Namumunga na yung mga talong natin doon at okra doon sa kabila mga birds. At yung sili natin kasabay ng okra. Ito din yung sili mga birds Yan, kasabay ng tinanim namin na okra. At yung okra at sili may kasabay din na talong. Ito yung mga nauna. Dito mga birds August 20 na itinanim namin. Yan. Ito na yan mga birds. Namumulaklak na din yung iba. Yan Dalawang variety nga pala mga birds. Yung talong natin. Yung dito banda. Parang siya. Yung green. Yung kanyang bunga. Dito naman sa kabila. Violet. Yan. Malalago na sila mga birds. Yung mga dahon nga pala mga birds na pinagpuputol ko sa tanim natin ay inilalagay ko dito sa sako. Dito birds pinapabulok ko dito yung mga pinutol na dahon galing sa tanim. At susunod kong ipopruning mga birds ay itong kasabay ng ating okra at sili. Itong mga talong. Yan. Nag-uumpisa na silang mamulaklak birds Ito yung talong na violet. Yun Doon, papunta doon Yan. Nag-uumpisa na silang mamulaklak. So ang gagawin ko ay tatanggalin ko itong mga dahon sa ilalim para makafocus sa pagpamulaklak at yung nutrients niya ay dire-diretso sa itaas. So ito lang muna yung tatanggalin ko dahil ito magagamit pa ito ng tanim para mag-process ng photosynthesis mga birds. Itong mga matured na dahon, ito yung tinatanggal ko. So itong mga maggulang na, ito yung tinatanggal ko. Tulad nito mga birds yung kulubot na at may butas-butas. Tinatanggal ko na yan. Dito sa ilalim. Para mas maluwag yung kanilang pakiramdam mga birds.
dito. Yan. At disclaimer lang nga pala mga birds, hindi po ako expert sa pagtatanim. Ako po ay nagre-research lang din at nanonood ng mga video ng mga kababayan nating mga farmer. At yun lang, kung ano yung mapupulutan natin ng magandang mga birds idea, yun ay ina-adapt natin at ina-apply natin dito mga birds sa ating pagtatanim dito sa garden natin na maliit lang. Yan mga birds, ito yung mga pinutol natin na dahon ng talong at silid na natin dito para ma-decompose. At dito sa part na to mga birds, tingnan nyo mga birds, hitik na hitik mga birds sa bunga yung ating mga kamatis. Dito sa kabila sa part na to, may nakatanim tayo na ilang puno ng kamatis at yan pwede nang i-harvest to sa mga susunod na araw mga birds. Yun. At dito naman mga birds, sa part na to, meron nga pala kaming itinanim dito na patula. Yung dalawang puno ng patula mga birds. At gumagapang siya papunta doon, paakyat sa puno mga birds. Yan Kung nakikita nyo mga birds, meron na siyang bunga. Yan isa. Yan isang bunga dyan birds Yan. At may bunga din dyan dalawa. Isa. Tapos dyan may nakatago na dalawang bunga. So nasa itaas siya mga birds. Yun Yan. Yan nasa itaas. At yung upo natin mga birds, finally. Yan. Meron ng bunga mga birds Yan Yan. Dalawang bunga dito mga birds sa isang puno lang. Dito naman sa kabila, nag-uumpisa na rin tong mamunga. Yun Yan, dalawa din dito mga birds Yan. Meron pa pala dito Meron pa pala dito. Yan. Yun mga birds, dahil may itinanim tayo, mayroon tayong harvest yan siyempre. Pipitas tayo ng bunga ng ating ampalaya. Dito nakatanim mga birds, sa dulo ng plot natin, ng mga sili, talong at saka yung okra. Dito nakatanim yung mga ampalaya mga birds. Ilang puno ng ampalaya. Nang sa ganun ay mapakinabangan natin tong bakod natin na screen. Yung itananim namin dito na ampalaya ay mga native, so hindi siya gaanong malaki yung bunga. So mag-harvest na tayo dahil may bunga na. Yan. Uy, mapurol yung natin. Yan, native na ampalaya mga birds. Para itong screen natin na bakod, na ginawang bakod ay magkaroon din siya ng purpose. So ito yung ginawa natin para dito kumapit yung ampalaya. So ito pa mga birds Yan. May bunga. Native lang siya pero masarap dahil mapait siya. Napakapurol lang ating Ito na lang mga birds, gamit na lang tayo ng maliit na kutsilyo. Ito maganda yung bunga dito. Yan. Gugulayin na natin to. At ito, may nakalambitin pa na bunga. At syempre mga birds, kukuha tayo ng pangsahog natin. Pipitas tayo ng bunga ng ating tanim na kamatis. So ilang piraso lang mga birds? 3 piraso lang muna. Pitas din tayo ng okra. Sa part na to mga birds, meron tayong ilang puno ng okra at namumunga na. Mahaba yung okra na dito. Tanim natin. Yun. Tanggalan na din natin ng dahon. Para makapag-focus sa pagbunga. Mga birds Yan. Tingnan nyo naman mga birds. Mahahaba yung okra natin Mahigit halos isang dangkal ko na mga birds
Grabe. Haba. Yun. Ito pa. Ito pa. Harvest time. Ang mga birds. Parang may nakatago na ano dito ah. May nakatago na, nakabalot. Yan ay uod. You know? Tanggalin natin to. May nakatago dyan na uod. Yun oh. Okra. Yun. Sunod natin kukunin mga birds. Talong. Actually mga birds, halos pagkatapos ng 2 araw ay nakakakuha kami dito ng bunga ng talong. Dito mga birds, kukuha tayo ng bunga. Hindi pa to gaanong magulang, pero dahil magugulay tayo. Yan. Ito yung talong natin na green. Hindi siya mga birds violet. Yan. Nung nakarang araw ay sunod-sunod yung pagpitas namin dito. At hindi na natin siyempre na i-vlog lahat ng pagkuha natin ng bunga ng talong. Yan. Hindi pa siya gaanong magulang pero pwede na. Ang ganda ng talong namin mga birds. Marami kong mamunga. Ito, tanggalin na natin to. Para makabunga sila ng panibago. Uy, may nakatago pa dito mga birds. Oh. Ito lang muna yung pinitas ko mga birds. Sapat na to sa amin. Yan. Kompleto na mga birds. Oh. Yan. At ito na nga mga birds, ang ating gulay mga birds na pinitas natin sa garden. You know, bastante na naman mga birds. Ang lulutuin natin ito ay laswa. Laswa mga birds. Ayan ang mga birds, nagayat na nga natin ang ating mga gulay. Kumpleto na mga birds, oh. At natural na pagluluto lang mga birds ang gagawin natin. Walang halong ibang sangkap, kundi gulay lang lahat. Gulay. Mga birds, simplihan lang natin sa pagluluto mga birds. Lagay na natin yung mga pasarap na sangkap. Simplihan lang natin sa pagluto mga birds. Gulay lahat. Pure gulay mga birds. Yan ang mga birds, luto na yung ating laswa mga birds. Walang halong iba yan mga birds. Talagang pure na gulay lang.
Para mga birds, kain. Perfect partner yan mga birds. Laswa at saka paksiw na isda.